Para lang maalala namin ulit, maaari mo bang ikwento ng maiksi kung paano ka naman naabuso? Opo, Madam Chair. Good afternoon sa lahat. By the way, ako pala si Joar Limba and Iki alias Jerome. Ako po ay isang full-time worker sa under po ng Logistic Department na wala ibang ginagawa, magtinda, mag-solicit sa lahat ng Metro Manila at buong NCR. Ako po ay diniritso ko lang po kasi na ano ko na po ba, di ba? Apo. Yung ano na lang, nakaranas po ako ng karumal-dumal na ano sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Doon po sa Baliches sa Oyo, Quezon City. Ako po ay nakaranas ng karumal-dumal na self-torture po na utos po ni Pastor Kibuloy. Sa kasalanan pong nanood lang po ako ng sine at saka nagka-girlfriend na tagalabas. Ang sabi niya po sa amin, true calling po yun, hook up po ang tawag noon. Sabi niya sa amin na lahat kayo, ang gagawin nyo, iuntog nyo ang ulo nyo sa pader. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo hihinto. Hindi nagdurugo. Tapos po, suntok namin yung kamay namin, hindi kami titigil hanggat hindi magdurugo. Tapos, mayroon pa nga ako mga katibayan dito, Madam Chair, na sa kamay ko, may mga pasa pa pati dito sa noo ko. Then that time, meron ding nagdala sila ng yung mga dinikdik na sili. Tapos pinapalagay sa amin, sa aming mata, bibig, at buong ari namin. At pagkatapos nun, hindi namin alam kung anong mangyari sa amin. Sabi na lang sa sarili namin kasi faithful pa kami ni Kibuloy nun eh. Para sa ama to. Sabi na lang, sabi ng kasamaan ko sa isa doon, hindi na pala langit to, impyerno na pala to. Yun ang sabi ng kasamaan ko noon that time. That time, hindi pa nakontinto. Pagkatapos, after 2 weeks yata, dinala pa kami sa doon sa Guadalupe. Pinatrabaho kami ng walang permit. Yung building niya, yung ginagawa niya ngayong is MNI. Kami pinakauna nagtrabaho doon. Tapos binigyan lang kami ng 2 damit. Yun lang, palitan lang. Trabaho kami noon. 2 buwan yata kami nagtrabaho doon. Doon, pagtatrabaho namin, para sa ama din. Yung ginagawa namin kasi para sa ama, nagdadalangin din kami. But that time, was time na sa katagalan namin magtrabaho doon, naisipan namin parang hindi na yata tama to Di ba? Patatrabuhain ka na walang permit, tapos bawal kami magtrabaho ng umaga kasi bawal nga, kasi walang permit. Gabi kami, madaling araw, hanggang umaga, alas 6 kami magtrabaho. Lahat ng mga kwarto doon sa building na yun, binabar down namin, ginagamitan namin ng hammer. Yun lang ginagawa namin. Ilang taon yun, ay ilang buwan. Kaya pagkatapos noon, naisipan namin siguro na nag-isipan namin na tumakas na lang. Wala kaming pera noon that time, di ba? Wala kaming damit. Tudes lang, di ba? Ang ginawa namin, meron kami nakukuha ng mga doon, mga bakal, Madam Chair. Mga bakal, tapos meron kaming doon kaibigan sa labas kasi hindi kami makalabas kasi meron kaming gwardiya, 2 may mga armado Mga armalite pa yung mga baril. Wow, long arms. Naka-uniform pa na task force Davao that time yun. Task Force Davao sa Guadalupe, sa Makati? Opo. Pagpanis din namin doon sa Oyo, meron din mga 2 armado din. May mga baril din. Hindi kami makalaban. Kaya para sa ama na lang yung ginagawa namin, yung punishment namin. Hindi ako makapaniwala yung ganun na yung punishment namin At paano mo nakumpirma na si Kibuloy mismo ang nagpapayag or nagpagawa ng ganong torture sa inyo? Yung pag-untog ng ulo, pagsuntok ng kamay, paglagay ng sili sa sensitibong parte ng katawan? Siya po talaga nagsabi kasi that time nasa Amerika siya noon. Kapag kasi that time noon, yun, MOB, month of blessing niya noon Tapos lumit yata yung kita, kaya galit na galit siya. Kahit minor lang yung kasalanan namin, yun na yung for the first, hindi kami kapaniwala, yun yung sinabi niya na bakit ganun yung punishment namin. Kasi kadalasan yung punishment namin, yung sinasabi natin, yung fasting lang, or palo sa puwit, di ba? Hindi, naisip namin para naman to fraternity, di ba? Pag ganun. That time, tinawag kami lahat, pinaakyat kami sa taas. Lahat ng may mga kasalanan, Madam Chair, pinaharap doon sa altar. Tapos tumawag si Kibuloy through calling, hook up, tapos yung cellphone tawag siya, tapos kinukonek sa speaker para marinig namin lahat. Tapos binabanggit nila yung lahat ng mga kasalanan namin isa-isa. May naglalaro lang ng Dota. Sa akin noon, nanligaw lang ako tapos nanood ng sine.
Samantala sila, nanonood pala sila ng sine sa Amerika everyday. Di ba? Sabi ni Ate Gingging. Oo. So, narinig nyo talaga siya, yung boses niya na mag-utos ng palagi ganyang yan, mga Madam Chair, kasi torture. hindi na bago palagi. Kasi palagi din ako na-hook up niya dati see. kapag nakakasuntok ako ng guard sa mall, kapag nagtitinda ako, kasi nagagalit ako eh. Nagagalit ako sa mall kapag nahuhuli ako tapos sasabihin ng guard, kibuloy yan, siyempre. Magpakamatayan kami para sa kanya, di ba? Ihanda namin, buwis namin ng buhay para sa kanya. Ayaw namin, kasi yun ang utos namin, hindi dapat si Kibuloy. Hindi siya masali sa anong ginagawa namin na paghahanap ng pera. Di ba? At tama ba, Sir Joar, yung balita namin na pagkatapos lumabas yung video testimony mo nung sa nakaraang hearing, ay kinasing yung maliit mong karinderya? Opo, meron kasi. Tinanong ko po yung may-ari ng... Hindi to kasi pagkatapos hindi na ako umuwi doon kasi natakot na ako eh. Tinawagan ko yun yung may-ari ng inaupahan ko doon sa karinderya ko. Sabi sa akin, huwag ka muna umuwi dito kasi mayroong mga tao dito nagpipicture. Tapos naghahanap saan daw ako. Kaya hindi na ako umuwi. So, Yun lang, hinanap ka takot na ako. by name? Oo, yun lang. Okay. Pero hindi ko naman sabi kung sila yun. Okay. Okay, salamat kayo. Thank you Salamat po, Madam Sir Chair. Joar. At ngayon gusto ko rin matanong si Ms. Jocelyn Mondehar. Ms. Jocelyn, tama ba na yung anak mong minor ay dating miyembro ng KOJC? Yes po, Madam Chair. At yung anak niyo po, siya din po ba ay pinalimos ng Yes po. KOJC? Okay. So, bakit mo siya kinuha sa KOJC, yung anak mo? Gusto ko po sana umpisahan yung ano ko. Yes, sige po. Briefly kung maaari. Sige po. Mapagpalang araw sa ating lahat po, no? Gusto ko lang itong i-share, hindi dahil galit ako. Kasi napakabuti ng Diyos sa akin. Ngayon, simula nung nag-withdraw ako ng loyalty, nagpaalam ako sa office ni Mr. Kibuloy dito sa May Angono, KLC. Last year, nagpaalam ako na mag-withdraw ako. Kasi ayoko na magsimba pa dyan or maniwala, magiging patuloy na maging sympathizer kung nagdududa na ako sa kanya. So, nirespeto ko pa rin yung ministry niya. Nagpaalam ako. Tapos yung, dati po akong full-time din, 1993. Katulad din ng iba, ginawa din kami taga-produce ng pera through sa paglilimo sa iba't ibang paraan. Umaakyat ako ng bus, o gamit yung mga iba-ibang association, lahat-lahat na lang ginawa namin. 21 November 25, lumabas ako kasi nagkaroon ako ng ulcer. Kasi 1999, naranasan ko din yung parusan dry fasting. From Cagayan, pinapunta ko ng Davao for dry fasting, 7 days, nang hindi ko din alam kung bakit. Wala nang nagsabi. Until now, ano ko pa yun? Yun ang ano ko ngayon. Kasi nagkaroon ako ng ulcer nga hanggang ngayon, ano ko pa rin yan. Yun pa rin ang sakit ko. Tapos, year 2021 April, naimbitahan yung anak ko na 13 years old. Actually, 3 sila. O yung kasama doon yung anak kong 13 years old sa Angono KLC para daw sa preparation for youth camp practice. Tapos, pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina, gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara. So, pinayagan ko. Nagulat ako, dumating yung gabi, yung 2 anak ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So wala akong alam. Inano ko yung ministro nila assign kung nasaan. Tinanong ko through chat. Hindi rin niya alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila na dinala pala yung anak kong 13 years old sa tinatawag nilang glass house. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Doon nila dinadala sa glass house. Exclusive yun sa mga young people. Doon nila dinadala. Tapos hindi ko kaagad na, wala akong means of communication sa anak ko. Kasi wala naman siyang cellphone. Tapos, after 3 days, sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko. Nakausap ko siya sa cellphone through sa youth leader na na-assign si Rima Fauni, yan. Tapos yun nakausap ko siya, bigla akong nagulat dahil nag-iba yung salita niya. For a 13 years old, nagulat ako. Mama, hindi na ako mag-aral.
Kasi babalik na ang Panginoon, tapos si Pastor Kibuloy mag-glorified na. So nagulat ako kasi bagong member lang yung 13 years old ko at that time, ano siya masipag yun mag-aral. Talagang sobrang sipag niya mag-aral. Nagulat ako, ganun na ang salita niya. Tawag dito, sabi ko, anak, ganito yan kasi dati akong worker dyan, so alam ko. Kahit pa mag-glorified si Pastor Kibuloy or bumalik ang Panginoon, magpatuloy ang mundo, hindi totoong matunaw ang mundo. Kailangan mong mag-aral kasi yun ang tama dahil minor ka. Tapos hanggang sa hindi ito na yun. Ito na yung ito na yung gusto ko. Magtinda na lang habang buhay para sa anak, para kay Pastor Kibuloy. Kaya gusto daw niya makarating sa 7th heaven. So ibig sabihin, sabi ko, nak, mayroong nagsabi sa'yo. Kasi hindi mo alam yan Bakit mo masabi? 13 years old ka lang. New convert ka lang. So merong nagsabi sa iyo niyan. Ayaw niyang aminin. Tapos sabi niya, Mama, lagi kong ini-insist sa kanya, Madam Chair, na, anak, mag-aral ka, sige, kung gusto mo dyan, maglingkod ka dyan, maging alay ka ng buhay mo kay Pastor, through Pastor Kibuloy, mag-aral ka talaga. Ang sabi niya, Mama, pinaka-worst na, sinabi ng isang anak sa isang ina, Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ari sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Sobrang, sabi ko, sabihin mo, kasi pupuntahan ko yung sino nagsabi sa'yo, ayaw niya talagang sabihin. Tapos, Ayun, okay na. Actually, Miss Jocelyn, talagang, sa puntong yan talagang napakasakit marinig at nakakabahala sa isang ina. Pero baka senyales din ito na kailangan din natin pagkatapos nyo ngayon marinig si Mr. Kibuloy at marinig sina General Torre bago lalong sumama yung panahon. So kung maaari ko kayong pasalamatan sa punto pong ito, pero kung mayroong pang mga tanong mamaya please stay on. Pwedeng last na inanong ko na lang Sige po, Ms. Jocelyn. Kasi dito po nagpatuloy na siya doon, tapos dahil sa ko na ipag-aralin siya, dito ang pinakamalaking problema, dahil pineke nila yung pag-aaral ng anak ko. Kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8, tapos PSD, kunyari in-enroll nila. Pero sa isip ko bilang isang ina, paano ang isang bata nakakapag-aral ng mula umaga hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otap? Di ba hindi dapat? Paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko. May sakit pa siya sa baga kasi mahina ang baga noon. Lagi kong sinasabihin, may sakit sa baga ang anak ko. Tapos ma'am, nung time na sinasabi nila na ini-insist ng youth leader na nag-aaral yan te. Ito yung Rima Fauni. Opo. Pati yung dalawa yan sila, si Carla Guillermo. Oo. Okay. Tapos ma'am, nagpatulong ako sa teacher niya dati, grade 7. Ma'am, pakitrace kung talagang ba na-enroll ang anak ko. So, sabi ng teacher niya, ma'am, kahit saang school, wala siyang makitang pangalan ng anak ko naka-enroll. Pero sinabi niya naka-enroll. Tapos nung time na nalaman ko yun, ma'am, pinagpursige ako. Sabi ko, pupuntahan ko yung hideout nyo kasama ang DSWD at DepEd. May kausap na ako. Siguro sa takot nila mamang iskandalo, hinatid nila yung anak ko sa bahay. So pagdating ma'am pagdating nun sa amin na, to make the story short, nakauwi ang anak ko. Dahil siguro napilitan sila. Pag-enroll ko ma'am ng grade 9, sinubukan ko i-enroll ulit sa grade 9. Kahit sinasabi nila na na-enroll sa grade 9, sinubukan kong i-enroll sa grade 9 para makita ko kung anong reaksyon ng bata. Kasi kung totoo nag-aral siya, niya ako, Mama, hindi. Kasi na-enroll na ako doon, nag-aral ako. Wala siyang kahit anong reaksyon, ma'am. So na-confirm ko na hindi talaga siya nag-aral. Okay. Tapos Salamat, isa pa, ma'am. Ms. Jocelyn. Pinatanong ko po sa teacher, pina-interview ko, ma'am, siya sa teacher. Kung nag-aral ka, sino ang teacher mo, kung online man, o sino ang principal mo sa JMC. Ma'am, wala po siyang alam. Wala po siyang alam. Okay.
Maraming salamat, Miss Jocelyn, at talagang mabuhay kayo sa pagkuha, no? Yung matagumpay na pagkuha nyo sa anak ninyo. And salamat din sa pagbanggit sa DSW at DepEd dahil mamaya may itatanong din tayong kahit mabilis sa kanila dun sa pag-rehabilitate ng mga bata na kinuha na ng magulang o ng gobyerno sa KOJC, kaugnay ng moving forward natin mula sa itong napakarami at matitinding problemang naiimbestigahan natin dito. Maraming salamat, Ms. Jocelyn. Paki-stay Yes, po. on sa hearing natin in case Yes, po. may iba pang mga kaugnay na Yes, po. tanong. Maraming salamat din Salamat po. po.